Anak, kapag mamatay na ako, ay huwag mong pabayaan ang sakahan natin sa esperansa, lalo na yung mabatong bahagi ng lupain. Naroon ang isang kayamanan na hindi mo pwedeng ipagpapalit kahit na alinmang yaman sa mundong ito. Seryosong wika ni Mang Nestor sa anak na si Ryan habang nag-aararo ito. Nakasunod naman si Ryan na nagpupunla ng mga butil ng mais sa lupang inaararo ng amang si Nestor. Di napigilan ni Ryan ang mapatawa sa tinura ng amang si Nestor. Hindi niya alam kung nagbibiro ito o pinagloloko siya ng ama. Paano nitong masasabi na ang mabatong bahagi ng lupain nila sa Esperanza ay may yamang hindi pwedeng ipagpalit, gayong hindi nga pwedeng sakahan ang bahaging iyon dahil sa halos puro batuhan na. Hindi iyon maaaring taniman ng mga kung ano-anong pananim. Kaya sa murang edad na 10 ni Raya noon ay hindi niya maintindihan ang mga bagay na sinasabi sa kanya ng kanyang amang si Mang Nestor. Sa paglipas ng taon ay naging ganap na binata si Ryan. Pero hanggang high school lamang ang kanyang natapos dahil sa nagkasakit si Mang Nestor at walang mag-aalaga sa ama. Kaya tumigil si Ryan sa pagpasok sa kolehiyo para alagaan si Mang Nestor. Ganon pa rin ang laging sinasabi nito sa kanya. Anak, kung sakaling mawala man ako sa mundong ito, ay iiwanan ko sa iyo itong lupain kong sinasaka dito sa Esperanza. May magandang trabaho na ang Kuya Harvey mo at ang Ate Gemma mo. Kaya iiwanan ko na sa iyo itong lupaing sinasaka natin. Tiyak kung pipiliin ng kuya mo ang malaking apartment na pinapaupahan ko sa bayan. Nakangiting wika ni Mang Nestor. Tay naman, malakas pa kayo sa kalabaw at ilang taon pa ang pagsasama natin. Pang-aaliw pa ni Ryan sa ama. Mapait na napangiti si Mang Nestor, sabay tapik sa balikat ni Ryan. Nak, si Ate Gemma mo ay pipiliin din ang lupain ng ina mo sa bayan dahil mas malaki ang kikitain niya roon. Kaya sa iyo ko iiwan itong lupang sinasaka natin. At tandaan mong kahit anong mangyari ay wag na wag mong hahayaang mawala ang batuhing bahagi ng lupain natin, anak. Ano ba ang mayroon ng batuhing lupain natin na yun, tay? Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa labi ni Mang Nestor na pumanhik sa hagdanan ng bahay nilang yari sa tabla ng kahoy. Kapag malinis ang iyong puso at hangarin, ay matagpuan mo sa lugar na yon ang kayamanang walang hanggan, Ryan. Pero kapag marumi ang puso at isipan mo, ay hindi mo matatagpuan ang kayamanang sinasabi ko. Napakunot ang noo ni Ryan, sabay na pailing. Kung minsan talaga ay ang hirap intindihin ng tatay Nestor niya. Naisip na lamang ng bunsong anak na si Ryan na baka ulyanin na ang kanyang ama. May mga mahihiwagang bagay sa mundong ito na mahirap maipaliwanag. Pero talagang nariyan. Gaya na lamang ng mga kakaibang nilalang dito sa mundo. Naniniwala ka ba sa mga diwata o engkanto? Ito ang nangyari sa buhay ni Ryan, isang tubong tigwahanon sa isa sa mga bayan ng Mindanao. Isang kwentong nangyayari sa buhay niya sa panahon ng kabataan niya. Isang kwento ng puno ng aral sa buhay ng tao at wagas na pagmamahalan ng dalawang nilalang sa magkabilang mundo. Sa bayan ng Esperanza, taong 1985,
Nagising na lamang si Ryan sa ingay mula sa labas ng bahay nila, kaya napabangon ang binata. Bumungad sa kanyang paggising ang Kuya Harvey niyang may mga kasamang barkada nito at ang asawa nitong si Nida. Bagong kasal lamang ang mga ito. Bunso, kumusta kayo ng tatay dito? Nakangiting wika ni Harvey. Sa awa ng Diyos, kuya, okay naman. Napaaga ka po yata ngayon, tanong ni Ryan sa kapatid. Lumabas ang itay niya mula sa kusina, bitbit ang isang mangkok na mainit na sabaw ng native na manok. Maligo ka na, bunso, nang makakain ka na. Nakapagluto na ako ng almusal natin. Sige tay, kuya, baka gutom na kayo ni Ate Nida. Mauna na kayong kumain. Liligo lang ako sa may batis. Alam na kaagad ni Ryan na may kailangan ang Kuya Harvey niya sa itay Nestor nila. Pumaparito lang naman ito kapag may problema o kailangan ng tulong nila. Ganon din ang atin niyang si Gemma na buntis na sa ngayon. Kakatapos lang ng ate Gemma niya sa pag-aaral sa kursong guro. Pero kaagad itong mag-asawa matapos mabuntis. Ang pinoproblema ng itay Nestor niya, kaya walang trabaho ang asawa nitong tambay lamang. Buti na lamang ay may kinikita ang lupain ng kanilang yumaong ina na nasa syudad din. Narerentahan iyon ng isang building, kaya malaking pera ang kinikita ng kanyang ate Gemma mula sa lupaing iyon. Nang nasa batis na si Ryan, napakusot-kusot si Ryan ng mga mata nang masulyapan sa batis ang silwete ng isang magandang babae na natamaan ng papasikat pa lang na gintong araw sa silangan. Ang batis na kung saan sila naliligo ay nasa dulo ng kanilang mabatong lupain. Sino ba yan? Tanong niya sa sarili. Hindi kaagad bumaba si Ryan sa batis at tila nabato-balani sa kinatatayuan habang nakatitig sa naliligong babae. Gulat na gulat naman itong napatitig kay Ryan na nagmamadaling umakyat sa kabilang bahagi ng batis. Miss, sandali lang. Pagtawag ni Ryan sa babaeng hindi man lamang lumingon, ngunit tumigil ito sa kinatatayuan. Miss, hindi ako masamang tao. Anak ako ni Mang Nestor. Ako si Ryan. Ryan ang pangalan ko. Taga saan ka, miss? Pakilala ni Ryan na nagmamadaling tumawid sa batis para lumapit sa babae. Maputing maputi ang balat nito. Mahaba at matingkad ang kulot na buhok na tila kakulay ng gintong araw. Ngunit nang mapalapit na si Ryan sa babae, ay saka pa lamang napansin ni Ryan ang matulis na tainga nito. Tila ipinako sa kinatatayuan si Ryan sa takot. Ngayon lamang siya nakakita ng ganitong tao na may matutulis na tenga. Huwag kang matakot sa akin. Ako ang diwatang nakatira dito sa batis. Kaibigan ako ni Mang Nestor. Uwi ka ng babae sa napakalamig na boses na tila humaplo sa buong katawan ni Ryan. Napatitig siya sa magandang mukha ng babae, lalo na sa mga mata nitong kulay berde. Walang anumang salita ang namatawi sa mga labi ni Ryan. Nais lamang niyang tumakbo palayo sa babae na mga oras na yon. Subalit, hindi niya maigalaw ang mga paa niya. Alam kong mabuti kang tao, Ryan. Matagal na akong nakatira dito. Bata ka pa lang. Dito na ako nakatira at ang mga magulang mo lamang ang nagiging kaibigan ko. Sana magiging kaibigan din kita, Ryan. Pagkasabi noon ng diwata, ay tila ito'y tinangay ng hangin na lumalakad palayo kay Ryan. Hindi nakapagsalita si Ryan sa takot. Nanginginig ang buong katawan niyang napaupo sa gilid ng batuhan. Kung may salamin ay tiyak niyang tinakasan na ng kulay ang mukha niya sa takot.
Ikinalma na lamang niya ang sarili. Mga ilang minuto pa siyang nakatanga nang marinig ang pagkakagulo sa bahay nila. Nagtataka si Ryan pero naririnig niya ang malakas na boses ng amang si Mang Nestor. Kinabahan si Ryan sa narinig, kaya hindi na niya naituloy pa ang nauudlot na paliligo. Patakbo siyang umuwi sa tahanan nila. Naratnyan niyang nagtatalo ang itay Nestor niya at ang Kuya Harvey. Hindi pwede ang gusto mo, Harvey. Singhal ng kanyang itay. Ay, kailangan ko ng malaking halaga ng pera. Malaki-laki na rin kasi ang pagkakautang namin sa bangko. Nalugi ang itinayo naming negosyo ni Nida. Sagot naman ng Kuya Harvey niya. Napakunot ang noo ni Ryan habang nakikinig. Hindi siya nagkamali ng hinala niya. May problema na naman ang Kuya Harvey niya, kaya narito sa kanilang bukirin sa Esperanza. Hindi ako papayag sa kagustuhan mo, Harvey. At kilala kita. Huwag na huwag mo akong susubukang utakan. Ano na lamang ang matitira kay Ryan kapag ibebenta mo ang apartment sa syudad? Ibinigay ko yan sa iyo para makatulong sa pangkabuhayan mo. Hindi para ibenta mo kapag nagigipit ka. Bulyaw ng may edad niyang ama. Ganoon naman talaga kayo eh. Parati na lang si Ryan ang iniisip niyo. Porket bunsong anak mo at mahal na mahal mo. Paano ako nito, tay? Napakalaki na ng tubo sa perang inutang namin sa bangko. Baka makulong ako nito. Reklamo pa ni Harvey sa ama. Napapahilot naman si Mang Nestor sa sentido. Bakit ba nagkaganito itong panganay niyang anak? Hindi naman ito dating ganito eh. Sinasabi ko na sa iyo, Harvey. Graduate ka ng kursong engineering. Bakit hindi ka magtrabaho gaya ni Gemma? Si Gemma nga, kahit nabuntis ay nagtatrabaho. Ay, ang sabihin mo, unfair kang ama. Pinapaboran mo palagi ang bunso mo. Palibhasa ay paborito mong anak. Singhal naman ni Harvey sa ama. Naikuyom ni Ryan ang kamao sa narinig na sinabi ng kuya niya. Oo nga at siya ang bunso, pero kahit kailan ay hindi niya naramdaman na unfair ang ama niyang si Mang Nestor. Kung tutuusin ay mas lamang pa nga si Harvey sa kanya. Kasi nga nakapagtapos ito ng pag-aaral. Isa na itong lisensyadong geodetic engineer. Pero hindi niya maintindihan kung bakit ayaw nitong magbanat ng buto para magtrabaho ng maayos. Puro ito utang ng malaking kapital para pang negosyo pero lagi naman itong nalulugi. Wala akong paborito sa inyo. Hindi nakapagtapos sa pag-aaral niya si Ryan dahil siya ang tumutulong sa akin sa bukirin. Ano na lamang ang ibibigay ko kay Ryan na pangkabuhayan kung mawawala itong mga ari-arian natin? Paliwanag ni Mang Nestor. Pa, hindi ko naman sinabi sa iyo na ibebenta ko ang lupain dito sa Esperanza. Ang sinabi ko sa iyo ay, ibebenta ko ang pinapaupahan nating mga apartment sa syudad. Wika naman ni Harvey. Hindi na nakatiis pa si Ryan na pumasok sa sala at sumabat sa pinag-uusapan ng ama at kuya niya. Ganoon pa rin naman yun, kuya. Kapag naibenta mo na ang apartment natin sa syudad, kapag nagigipit ka ulit, ay babalik ka rin rito para ibenta itong lupaing sinasaka namin ni Itay. Kilala ka na namin, kuya, at alam ko ang tinatakbo ng utak mo. Wika ni Ryan. Mahimik ka. Hindi naman ikaw ang kinakausap ko. Bakit? Ikaw lang ba ang makikinabang dito sa lupain ni Itay sa bukirin? Hindi lang naman ikaw ang anak ni Itay ha. 3 tayong magkakapatid. Iyaw ni Harvey kay Ryan. Ang mabuti pa, kuya. Umalis na kayo ng asawa mo dito sa bahay. Sumusobra ka na. Diba? Pinag-aral ka ni Itay para lamang may maayos kang trabaho. Bakit di mo gamitin yung pinag-aralan mo?
nang umangat ang buhay mo. Punong-puno na rin si Ryan sa kapatid at kanina pa niya hindi nagugustuhan ang mga pinagsasabi nito. Masyado mong pinapairal ang pagiging batugan mo, kuya. Kapag nawala ang apartment sa syudad, saan ka nalang kukuha ng perang ibubuhay mo sa pamilya mo? Tanong niya kay Harvey. Ngunit sa halip na sumagot ng maayos ang kapatid, ay binigwasan siya nito sa mukha. Wala kang karapatang questionin ako sa mga desisyon ko sa buhay. Bunso ka lang at kuya mo ako. Panunumbat ni Harvey. Oo, hindi ko nakakalimutang ikaw ang kuya Harvey ko. Pero mukhang nakalimutan mo yatang anak ka lang ni Itay at hindi mo pwedeng pangunahan si Itay sa desisyon niya. Nakalimutan mo yatang ikaw ang kuya sa pamamahay na ito. Kasi lahat ng responsibilidad mo bilang panganay na anak ay ako ang pumapasan sa pamilyang ito. Ikaw ang nakalimot sa amin ni Itay. Kuya, naaalala mo lang na may pamilya ka rito sa Bukirin kapag kailangan mo ng malaking salapi kagaya ngayon. Hiyaw ni Ryan sa kuya Harvey niya. Natigilan naman si Harvey na tila tinamaan sa winika ng kapatid. Kaya bago ko pa makalimutan na kuya kita, umalis na kayo ng asawa mo at huwag mong subukang ibenta ang properties ni Itay sa syudad kung ayaw mong matamaan ng lintik. Matapang nabulalas ni Ryan na masamang tingin ang itinapon kay Harvey. Nagmamadali namang umalis si Harvey kasama si Nida. Kilala niya ang kanilang bunsong kapatid kapag nagalit. Namana nito sa ina nilang namatay na ang katapangan dahil ang kanilang ama ay mahinahon at kalmante lamang. Bakit mo rin naman kasi sinuntok si Ryan? Kilala mo naman yun kapag nagagalit. Mabuti na lang at nakapagpigil pa yon. Hindi ka binigwasan. Bulalas ni Aida habang naglalakad ni sila papunta sa sasakyan nila. Hindi nakasagot si Harvey. Hindi niya talaga alam sa ngayon kung saan siya kukuha ng perang pambayad sa bangko. Paano na yan? 2 linggo lamang ang palugit na ibinigay sa atin ng bangko. Kapag hindi tayo makapagbayad, ay babawiin nila itong sasakyan natin. Sayang naman ang Fortuner na ito. Malungkot na wika ni Nida. Nakakolateral kasi sa bangko ang sasakyan niya. Hindi niya magawang sabihin kina Itay Nestor at Ryan na na-revoke ang lisensya niya sa pagiging engineer. Nang dahil sa isang aksidente sa construction site at kapabayaan niya ang dahilan, resulting to multiple deaths ng mga construction worker. Hindi siya nakulong subalit natanggal siya sa trabaho bilang survey engineer at na-revoke pa ang lisensya niya. Kung sabihin mo na lang kina Itay na wala ka ng lisensya, kaya hindi ka na makapagtrabaho, hindi yung iisipin nilang batugan ka, Harvey. Napapailing na lamang si Harvey sa sinabi ni Nida. Hindi niya yon gagawin. Samantalang sa pamamahay ng mag-amang Ryan at Mang Nestor. Ay, anong nangyayari sa iyo? Gulat na tanong ni Ryan sa ama nang napahawak ito sa dibdib. Magmadali ka. Pumunta ka sa batuhan at humingi ka kay Diwata Idona ng dahong gamot. Napakunot ang noon ni Ryan sa sinasabi ng ama. Wala siyang maalalang nakatira sa batuhan, pero nakapagtataka ang sinabi ng ama niya. Kaibigan ko ang Diwata sa Batis na si Idona. Mabuting diwata siya, Ryan. Kaya sige na. Napakamot sa ulo si Ryan at naguguluhan pero naalala niya ang isang babaeng nakita niyang naliligaw kanina sa Batis. Siya ba si Diwata Idona? Mabilis ang mga hakbang na tumungo siya sa batuhang bahagi ng kanilang lupaing sinasaka.
Maya-maya pa ay narinig na ni Ryan ang lagaslas ng malinaw na tubig sa batis. Bigla na lamang lumitaw sa harapan niya. Ang isang babaeng kanina lang ay nakita niyang naliligo sa batis. Alam kong hinahanap mo ako, Ryan. Sa pangalawang pagpapakita sa kanya ng babaeng ito, ay hindi na siya nakadama ng takot. Lalo na noong nalaman niyang kaibigan ito ng amang si Mang Nestor. Ikaw ba si Diwata Iduna? Tanong ni Ryan sa babaeng mabalis namang tumango-tango. Iniabot sa kanya ng babaeng diwata ang isang pungpong na mga preskong dahon. Ito ang mga halamang gamot na laging iniinom ng kanyang itay na nakukuha niya sa gilid ng pangpang. Sige na, humayo ka na at kailangan ng itay Nestor mo yan. Bulalas ng diwatang si Iduna na ngayon ay muling umupo sa malalaking batong nasa gilid ng batis. Matapos bumitiw ng taos-pusong pasasalamat sa tulong ng magandang diwata ng batis, ay kaagad na kumaripas ng takbo si Ryan pauwi sa bahay nila Mang Nestor. Naabutan niya ang amang nakasandal sa papag na nahihirapang huminga. Tay, ito na ang halamang gamot na ibinigay ng diwata sa batis. Inabot niya sa ama ang bitbit na mga halamang gamot. Isinubo iyon ng ama sa bibig at nginuya hanggang sa maya-maya pa ay naging maayos na rin ang paghinga ng kanyang amang si Mang Nestor. Manghang-mangha si Ryan sa nasaksihan. Hindi niya akalaing ganon ka-epektibo ang halamang gamot na mula sa diwata ng batis. Tay, ang bait naman pala ni Diwata Iduna, no? Bulalas ni Ryan na humanga sa diwatang kaibigan ng ama. Oo, mabait ang diwata sa batis, anak. Matagal na panahon na siyang nakatira sa may batis. Pinipili niya lamang ang mga taong nakakakita sa kanya. At isa na kami ng inay mo, ang maswerteng nakakilala kay Diwata Iduna. Wika ni Mang Nestor. Anak, ayaw kong nakikitang nag-aaway-away kayo ng kuya mo nang dahil sa mga ari-arian natin. Lagi mong tatandaan na hindi iyon magandang tignan. Napabuntong hininga na lamang si Ryan na napatitig sa kanyang ama. Magkapatid kayo ng kuya mo at ayaw kong nakikitang magkaaway kayo, Ryan. Patawad, itay. Pero hindi ko na natiis kanina ang kalapastanganan ni kuya. Ayaw kong naririnig na sinisinghalan kanya, tay. Malungkot na saad ni Ryan. Tinapik naman ni Mang Nestor ang balikat ng anak at nakangiting niyakap ito. Anak, masaya akong nakikitang napalaki kita ng tama. Kahit iniwan tayo ng inay mo ng maaga, ay naitawid kita sa mabuting landas. Huwag mong kalimutan ang lahat ng bilin ko sa iyo. Naingatan mo ang batuhang bahagi ng ating lupain. Huwag na huwag mo iyong ibenta dahil naroon ang kayamanang hinding-hindi mahihigitan dito sa buong mundo. Opo, tay. Lagi ko po iyong alalahanin. Nang matapos silang mag-usap ay kumain na agad si Ryan. Lumipas sa mga araw. Hindi na bumalik pa si Harvey sa bahay ng mag-amang Ryan at Nestor sa mga lumipas nito. Hanggang sa napabalita sa kanilang mag-ama na nasa ospital si Gemma, ang pangalawang anak ni Mang Nestor. Agad na lumuwas ang mag-ama sa syudad para makita ang sitwasyon ni Gemma. Doon nila na lamang dahil sa stress sa asawa ay napaanak ito ng maaga. Isinugod sa ospital ng kanyang biyanan habang ang asawa nito ay hindi pa nakauwi mula sa bakasyon. Mano po, itay? O Ryan, maupo ka. Mahinang wika ni Gemma sa kapatid.
Kumusta na ang pakiramdam mo, anak? Nag-aalalang tanong ni Mang Nestor sa anak na babae. Sa ngayon ay medyo okay na ako, itay. Nabalitaan niyo ba ang tungkol kay Kuya Harvey? Tanong ni Gemma sa kanilang ama. Sabay na napatitig si Mang Nestor at Ryan kay Jaime. Bakit, ate? Tanong ni Ryan. Tinanggalan pala si Kuya ng lisensya sa pagiging engineer niya. At balita ko ay binenta ni Kuya ang apartment sa Lawis. Tinutukoy ni Gemma ang apartment na pag-aari ni Mang Nestor na pinagkakakitaan ni Harvey. Ano? Binenta ni Harvey ang apartment ko sa Lawis? At tinanggalan siya ng lisensya? Abay, bakit naman? Napakunot noong tanong ni Mang Nestor. Pakaramdam ng may edad na tila ba sisikip ang hininga niya sa balita ni Gemma. Neg-license of work ang dahilan ng kumpanya, tay. Laylay ang balikat ni Mang Nestor sa nalamang hindi nakinig sa kanya si Harvey at talagang binenta nito ang apartment na pinagkakakitaan nila ng ilang taon na. Nanlumo ang matanda sa ginawa ng panganay niyang anak. Hindi na pinuntahan ni Mang Nestor ang anak na may matigas na ulo. Iyak na tataas lang ang alta presyon niya sa mga pinaggagawa nito sa buhay. Pagkatapos nilang masiguradong maayos na ang kalagayan ni Gemma, ay tumungo na sila sa bukirin ng Esperanza. Makalipas ang ilang araw, ay tuloy-tuloy lamang ang buhay nilang mag-ama. Ito din napapansin ni Ryan na tuwing gabi pala ay nagliliwanag ang bate sa mga alitaptap na naroon sa gilid ng malaking puno. Dati ay hindi man lamang ito napapansin ni Ryan. Ngunit ngayon ay nakapagtatakang nakadama siya ng kasiyahan sa nakikita niya. Parang may kung anong nagtula kay Ryan na tumungo sa gilid ng batis at maupo sa malalaking bato. Milagro at naparito ka sa tabi ng batis. Isang malamig at magandang boses ang nagsalita mula sa kanyang likuran. Napangiti na lamang si Ryan ang bumungad sa kanya. Ang magandang diwatang si Idona na ang mahabang kulot na buhok ay mabining nililipad ng hangin. Hindi na siya nakadama ng takot ngayon sa diwatang nasa harapan niya. Di mapigilan ni Ryan ang humanga sa diwatang ito. May mabuting itong kalooban at idagdag pa ang sobrang ganda nito. Wala man lang siyang mahanap na kapintasan nito. Nakakawili kasing tignan ang nagliliwanag na puno. Nakangiting wika ni Ryan. Maganda nga. Mga alaga ko sila, Ryan. Bulalas ng diwata. Hindi na namalayan pa ni Ryan na lumalalim na masyado ang gabi habang kausap niya ang diwata. Napakagaan ang pagkaramdam niya habang kausap ito. Tila ba nawawala ang lahat ng nadarama niyang pag-aalala sa kanyang amang si Mang Nestor. Lumipas ang ilang araw at isang umaga ay nagulat na lamang sila ni Ryan nang dumating sa pamamahay nila ang mag-asawang Harvey at Neda. Naroon din ang bagong panganak na si Gemma kasama ang asawa nito. May problema ba? Tanong ni Ryan sa mga kapatid niyang biglang napasugod sa pamamahay nila. Ikaw ang problema namin. Masyado kang gahaman at sakim sa mga ari-arian ni Itay Nestor. Nais mo yatang suluhin ang lupain ni Itay dito sa Esperanza. Singhal sa kanya ng ate Gemma niya. Ano? Gulat na tanong ni Ryan na naguguluhan. Mas mabuti sigurong habang buhay pa si Itay ay hahatiin na natin ang lahat ng ari-arian ni Itay. Sa akin yung lupain nila ni Inay sa syudad kasi doon rin naman ako nakatira. At ang malaking lupain ni Itay dito sa Esperanza ay paghahatian natin.
Malaki din naman ito. Walang kagatol-gatol na wika ni Gemma. Napapailing na lamang si Ryan sa sinabi nito. Hatiin ang 1 hektarya. Alam niyong sinasaka namin ni Itay ang lupaing ito. Ito ang pinagkukunan namin ng pagkain. At sa lahat ng pangangailangan, ano na lang ang pagkakabuhayan namin ni Itay kung hahatiin niyo na ang lupaing ito? Tanong ni Ryan. Kita mo, yan ang sinasabi ko sa iyo, Gemma. Sakim ang bunso natin. Nais niya yatang kamkamin ang lupain ni Itay dito. Sabat naman ni Harvey. Napatayo si Gemma sa upuan. Hoy Ryan, hindi ako papayag na maghari-harian ka sa mga ari-arian ni Itay. Hindi pwede yan. Alam mong may mga pamilya na kami ng Kuya Harvey mo. Bulalas agad ni Gemma. Doon na hindi nakatiis si Mang Nestor na tumayo sa mesa habang mahigpit na nakahawak sa kanyang sungkod. Buhay pa ako pero heto kayong dalawa ay pinag-aawayan ang natira kong lupain. Binigay ko sa iyo, Harvey, ang mga apartment ko para magagamit mo. Pero binenta mo at ikaw naman, Gemma. Nasa sayo ang lupain ng nanay mo. Kulang pa ba? Pinapaupahan mo yon at may malaking kita ka buwan-buwan. Samantalang kami ni Ryan na sinasaki ang lupain ay nais niyo pang hatiin itong natira sa amin. 1/4 ng lupaing ito ay hindi pwedeng sakahan dahil batuhan. Sa tingin niyo, saan na lamang kami pupunta ni Ryan kung pati itong lupaing sinasaka namin ay pinag-iinitan niyo pa? Tila nakakapanghina ang lahat ng sinasabi ng mga anak ni Mang Nestor. Hindi napigilan ng matanda na tanungin ang sarili kung saan ba siya nagkakamali sa pagpapalaki sa 2 anak niya, lalo na kay Harvey. Sinabihan ka na ni Itay, kuya, na huwag mong ibenta ang apartment, pero hindi ka nakinig. Ngayon, tama ako sa sinabi kong kapag wala na sa iyo ang apartment at itong lupain naman ang pagdidiskitahan mo. Sambat ni Ryan. Ano naman sa iyo kung ibenta ko yon? Ako naman ang namamahala ng apartment na yon ng ilang taon na. At saka sa akin na nakapangalan yon. Singhal naman ni Harvey. Ako naman ang nangangalaga sa lupain ni Inay sa syudad. Kung tutuusin, ay napakaliit lamang ng ari-arian ang meron kami ni Harvey. Kumpara dito sa lupain sa bukid na 1 hektarya. Sabat naman ni Gemma. Hindi na kinaya pa ni Mang Nestor ang lahat ng kasakiman ng mga anak niya. Inatake ang matanda sa alta parasyon. Doon na nagkandara pa ang magkapatid na dalhin sa ospital ang kanilang ama. Ngunit pagkarating nila sa ospital, ay patay na si Mang Nestor. Sa pagtaas ng presyon ng dugo niya, ay bumara ito sa ugat sa puso niya na nagdulot ng agarang cardiac arrest. Dead on arrival na si Mang Nestor pagkarating sa ospital. Nanlulumo sina Harvey at Gemma sa nangyari. Walang patid ang pag-agos na mga luha sa mga mata nila. Ilang beses man nilang pinagsisihan ang lahat ay huli na. Patay na si Mang Nestor na hindi kinaya ang pagsusumbata ng mga anak nang dahil lamang sa lupain na 1 hektarya sa bukid ng Esperanza. Samantalang si Ryan ay blanko ang ekspresyon ng mukha. Ilang araw na itong walang imik. Wala sa 2 kapatid ang kinakausap niya o kaya ay sinasagot niya. Ni wala man lang luha ang namutawi sa mga mata niya. Pero baka sa mukha niya ang sobrang kalungkutan at pangungulila sa ama. Si Ryan din ang nag-aasikaso sa libing ng ama. Sobrang sakit ang nadarama niya sa biglaang pagpanaw ng kanyang ama nang dahil lang sa kasakiman ng 2 kapatid niya. Pero sabi nga na hindi mo hawak ang buhay ng tao. Kaya kahit masakit ang loob ni Ryan, ay tinanggap niya ang pagkawala ng kanyang ama.
Ipinagpapatuloy ni Ryan ang buhay sa kabukiran ng Esperanza, habang ang dalawang kapatid ay wala ng mukha pang humarap pa kay Ryan. Sa mga sumunod na araw din ay lagi na niyang nakakausap si Diwata Idona, at hindi napipigilan ni Ryan na mahulog ang loob sa magandang diwata. Pihikan sa babae si Ryan, kung kaya sa mga kadalagahan sa Bukirin ay wala siyang sinumang nagustuhan. Sa halip ang kanyang puso ay nahulog sa isang magandang diwata na kaibigan pa ng mga magulang niya simula pa man noon. Idona, mali ba kung sasabihin ko sa iyong minahal na kita? Bulalas ni Ryan sa magandang diwatang si Idona. Isang hapon habang nag-uusap silang dalawa ni Ryan sa gilid ng batis at nakaupo sa malalaking batong naroon. Napangiti ang diwata na tumitig sa seryosong mga mata ni Ryan. At mali ring minahal kita, Ryan, pero talagang mahal na rin kita. May tamlay sa mga mata ni Idona habang nakatitig kay Ryan. Hindi tayo pwede sapagkat isa akong diwata, samantalang isa kang tao, Ryan. Pero pwede naman tayong magkasama palagi at ganito habang buhay, di ba? Tanong ni Ryan sa diwata. Habang buhay talaga, hindi ka mag-aasawa ng kagaya mong tao. Ayaw mo ng anak? Tanong ni Idona. Kung anak lang na tao ang ina, ay wag na. Magiging kagaya ni na Kuya Harvey at Ate Gemma lamang iyon. Pero kapag ikaw ang ina, pwede siguro. Masaya ang buhay ni Ryan sa araw-araw, kahit na tumataliwan na si Mang Nestor. Hindi naman din kapangitan si Ryan dahil gwapo din itong binata at magisig. Kaya hindi mapipigilang may mga dalagang napahanga dito sa Bukirin ng Esperanza. Pero sa malas lang nila ay hindi nahuhulog ang loob ni Ryan sa mga kagaya nilang tao. Pagkat ang kanyang puso ay tumibok lamang sa diwatang si Idona. Hindi mangyayari yun dahil isa akong diwata at isa ka namang tao, sagot ni Mayome sa kasindahang taong si Ryan. Okay lang naman. At least ay magkasama naman tayo palagi, di ba? Natigilan na lamang si Ryan nang marinig ang ugong ng sasakyan mula sa di kalayuan. Maya-maya lang natatanaw na niya ang sasakyan ng Kuya Harvey niya. May masama na namang balak ang kuya mo, mahal ko. Malumanay na wika ni Idona. Kailangan ko siyang harapin, mahal. Hindi ako papayag na ibenta niya ang lupain ni Itay. Bulalas ni Ryan. Nagmamadaling iniwan ni Ryan si Idona para salubungin ang Kuya Harvey niya. Subalit ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang makitang may daladala itong mga kagamitan sa bahay nila. Hindi niya sana ito kakausapin, pero hindi naman pwede yon, kaya sinalubong ni Ryan si Harvey. Anong ginagawa mo rito sa bahay, kuya? Wala na kaming matitirhan ni Nida sa syudad. Niremata na ng bangko ang bahay at lote ko sa subdivision. Pansamantala lang naman kami rito. Hindi din kami magtatagal. Wika ng Kuya Harvey niya. Wala na sana siyang awa para sa kuya niya. Pero nakadama siya ng awa nang mapadako ang tingin niya sa dalawang pamangkin na si Michael at James na nasa edad 5 at 3. Napaka-inosente ng mga ito na lumapit sa kanya at nagmano. Sige lang, ipasok niyo na lang ang mga kagamitan niyo sa loob. Pero sa kwarto na lang ni Itay ang bakante dyan. At ang kwarto ni Ate Gemma. Wika ni Ryan. Tinulungan niya rin ang Kuya Harvey niya na ibaba ang mga kagamitan nila.
Malaki-laki rin naman ang bahay ng kanyang ama, kaya kasya naman sila kasama ang buong pamilya ng kuya niya. Dati naman tuwing bakasyon ay nagpupunta dito sina Harvey at ang mga bata. Minsan pa nga pati si Gemma at ang asawa nito. Naging maayos naman ang pagsasama nilang magkapatid at iniiwasan na lamang nilang banggitin ang tungkol sa nakaraan. Palaging pinapaalala sa kanya ng amang si Mang Nestor noong buhay pa ito na hindi siya magtatanim ng sama ng loob sa kanyang mga kapatid. Na kahit ano pang mangyari, ay magkakapatid pa rin sila. Ngunit kahit ang totoo, masama man sa loob ni Ryan, ay dahan-dahan niyang tinanggap ang Kuya Harvey niya sa buhay niya sa Boqueren. Hanggang sa isang araw ay may pangyayaring hindi inaasahan ni Ryan. May mga bisitang dumating ang Kuya Harvey niya. Mga kaibigan di umano. Nakapagtataka ang mga kinikilos na mga ito dahil inililibot ito ng Kuya Harvey niya sa buong lupain nila. Pati pa roon sa batis pero hindi nagpapakita sa mga ito ang diwatang si Idona. Kahit nga sa kay Harvey at Nida ay hindi nagpapakita siya. Kay Ryan lamang siya nagpapakita at tanging si Ryan lamang ang kanyang kinakausap. Ryan, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ng kuya niya kinagabihan. Tapos na silang maghapunan noon. Magtatayo sana ako ng restaurant sa bayan. Masarap namang magluto si Ate Nida mo. At kailangan ko ng tulong mo. Panimula pa ni Harvey. Anong tulong ang kailangan mo sa akin, kuya? Seryosong tanong ni Ryan sa kapatid. Kung tulong lang ay nakahanda naman siyang tumulong rito sa abot ng kanyang makakaya. Kailangan ko ng malaking halaga para sa pangkapital ng restaurant na itatayo ko. Parang alam na yata ni Ryan kung saan na naman tutungo ang usapan nila ni Harvey. Sa isang bagay na pagtatalunan na naman nila. Saan naman tayo kukuha ng malaking halaga na yan? Kung makakaani ako ng palay, hindi rin naman ganun kalaki ang perang kikitain ko. Pero sa anihan pa ako makakatulong sa iyo, sagot ni Ryan. Naalala mo yung kaibigan kong si Armando na pumarito noong nakaraan? Ano naman ang tungkol doon, kuya? Doon na nawindang si Ryan sa sinabi ng kuya niyang isang merchandiser ng lupa ang kaibigan niya at pumarito ito para suriin ang lupain at hanapan ng buyer. Tila sinindihan sa galit ang nadarama ni Ryan sa kapatid niya. Uubusin lang talaga ni Harvey ang lahat ng ari-arian ng ama sa pagbabenta. Inanong mo man lang ba ako kung papayag ako o hindi sa gusto mo, kuya? Medyo tumaas ang boses ni Ryan kaya pinandilatan ito ng mga mata ni Harvey. Huwag ka namang sumigaw. Mag-usap tayo ng maayos. Doon tayo sa batuhan at baka marinig tayo ni Nida. Uwi ka ng Kuya Harvey niya. Pag kasi malaman ni Nida ang ginagawa ni Harvey, ay magagalit na ito sa kanya. Nag-aaway na nga ang mag-asawa noong may nangyaring masama sa itay Nestor niya dahil sa pagiging sakim ni Harvey at Gemma. Nang makarating sila sa batuhan sa tabi ng batis, ay naroon lamang si Idona sa isang sulok. Pero hindi ito nakikita ni Harvey. Tanging si Ryan lamang ang nakakakita sa kanya. Binalaan na siya ni Idona noong unang araw ng pagdating ng Kuya Harvey niya na may dala itong masamang balak sa pagtira dito sa Boqueren. Umayag ka na, Ryan. Kapag naibenta natin ito, ay paaaralin kita sa kolehiyo. Lalago ang restaurant ko at magiging maayos ang buhay natin. Hindi ka na mahihirapan sa pagsasaka rito. Pangungumbinsi pa ni Harvey sa kapatid. Hindi ako papayag, kuya. Hindi ako papayag na ibenta mo ang pamanang lupain ni Itay. Hindi pwede ang gusto mo.
Ako ang panganay. Baka nakalimutan mong bunso ka lang sa atin. Kung tutuusin, ako ang masusunod sa pamilya natin. Mabuti nga at nakikipag-usap ako sa iyo. Uwi ka naman ni Harvey na lumabas na naman ang kasamaan ng ugali. Yun nga kuya, Ikaw ang panganay na dapat sana. Ikaw ang pumasan sa responsibilidad dito sa pagsasaka. Pero anong ginawa mo? Inasa mo sa akin lahat. Kapag ibebenta mo ang lupaing ito, saan na tayo pupulutin ha? Parang nauubusan na ng pasyensya si Ryan sa kapatid dahil sa mga pinagagawa nitong kalokohan sa buhay. Hindi ako papayag pa sa kagustuhan mo kuya. Mawawalan tayo ng kabuhayan sa mga plano mo. Hindi nga tayo mawawalan ng kabuhayan. Dahil magtatayo ako ng restaurant. Mas mapapaganda pa ang buhay natin at makakapag-aral ka pa sa kolehiyo. Bulalas nitong halatang nayayamot na sa kakapaliwanag sa kapatid sa punto niya. Papaaralin mo ako? Yan ang pangako mo, di ba? Nung magtapos ka sa pag-aaral, naalagaan mo kami ni Itay. Pero anong nangyari? Wala ka pang ang trabaho ay nag-asawa ka na dahil buntis na si Ate Nida. Noong may trabaho ka na, pinaaral mo ba ako? Hindi ko naman sinabing kasalanan mo. Pero kapag malulugi ang restaurant na itatayo mo, ay saan tayo pupulutin ha? Hindi nakapagsalita si Harvey sa sinabi ng kanyang kapatid. Gusto lang naman niyang sumubok muling magnegosyo at baka sa pagkakataong ito ay papalari na siya sa negosyong itatayo. Nakakatakot sumugal sa ganitong buhay, pero ito na lamang ang tanging paraan na naisip ni Harvey para umangat ang buhay nilang magpamilya. Wala na siyang aasahan sa trabaho dahil sa naribok na ang kanyang lisensya bilang inhinyero. Kahit ito na lang ang huli. Bunso, Ryan, please. Pakiusap niya sa kapatid. Tumidilim na. Umuwi ka na at baka hinahanap ka na ni Ate Nida. Saka na lamang tayo mag-usap kapag malinaw na ang mga utak natin. Baka kung ano pang masabi ko sa iyong mga masama at hahantong na naman tayo sa gulo. Uwi ka ni Ryan na nagsisimula ng uminit ang ulo sa kapatid niya. Sige. Pag-isipan mong mabuti ang mga sinasabi ko sa iyo. Ilang minutong dumaan ang katahimikan bago nadarama ni Ryan ang paglapit ni Idona sa kanya. Tumabi sa kanyang diwata na malungkot ang mga matang nakatitig sa kanya. Sukdulan ang kasakiman ng kuya mo, Ryan. Malumanay na wika ni Idona sa malamig na boses na tinatangay ng ihip ng hangin. Alam ko at hindi ako papayag na mawala na lamang ang lahat ng pinaghihirapan ni Itay yung dahil lang sa kasakamian ni Kuya Harvey, Idona. Sagot naman ni Ryan. Kasabay noon ay ang paggagap nito sa malambot na mga kamay ni Idona. Napahilig naman ang mangingibig na diwata sa malapad na balikat ng binatang si Ryan. Kitang-kita ng diwata ang kasakiman ni Harvey sa mga mata nito. Kaya hindi niya mapipigilang mag-aalala para kay Ryan. Alam niyang hindi papayagan ni Ryan ang ibenta ang bukering ito. Hindi na namalayan pa ni Ryan ang ilang oras na lumipas at narinig na lamang niya ang pagtawag ni Nida sa kanya dahil sa hapunan nila. Takot na takot itong hindi makagalaw nang makita si Idona. Ate Nida? Nakangiting lumapit sa kanya si Idona at hinihipa ng babaeng kaharap. Nakita mo lang si Ryan na malungkot at uuwi kang kasama si Ryan na hindi ako nakikita. Pagkasabi noon ni Idona ay hinihipa niya ng hangin si Nida sa muka
Napapailing namang nakangiti si Ryan nang nakitang tila wala ito sa sarili. Paano mo yun nagawa? Bakit hindi ka nakikita ni Ate Nida? Sunod-sunod na tanong ni Ryan na puno ng pagtataka. Ang mga taong may dalisay na puso lamang ang tanging nakakakita sa akin. Pero kapag hindi ko papayagan, ay nawawala lamang ako sa alaala nila. Nakangiting paliwanag ni Iduna. Niyakap ito ni Ryan at hinalikan sa noo bago ito nagpaalam na umuwi na kasama ang Ate Nida niya. Maya-maya pa. Ano bang nangyari sa akin? Para akong nawala sa sarili ko saglit, Ray. Biglang wika ni Nida nang malapit na sila sa bahay nila. Bagyang napangiti si Ryan sa sarili niya. Effective nga pala talaga ang ginawa ni Iduna. Bakit ate? Tanong niya rito na nagkukuna ring wala ring alam. Wala naman. Naaawa lang ako sa iyo. Hanggang ngayon ba ay nalulungkot ka pa rin sa pagkawala ni Itay? Huwag kang mag-alala, Ryan. Narito lang kami ng mga bata at Kuya Harvey mo. Hindi ka namin pababayaan. Napaka-inosente talaga ng Ate Nida niya sa lahat ng ginagawa ng Kuya Harvey niya at sa lahat ng mga pinaplano nito. Minsan ay naawa siya rito sa mga panloloko ng Kuya Harvey niya. Ang kuya niya kasi ang nasusunod sa pamilya nila at walang boses si Nida. Isang singhal lamang ni Harvey ay tiklop na kaagad. Hinding-hindi niya iyon gagawin kay Iduna. Hinding-hindi ito makakatikim ng singhal mula sa kanya kahit magkahiwalay ang kanilang mundo. Salamat, ate. Hindi niya magawang sabihin kay Nida ang tungkol sa kalokohan ng Kuya Harvey niya. Kinabukasan, inapatigil sa pag-aararo si Ryan nang makita ang isang sasakyan papunta sa bahay nila. Natatanaw niya ito mula sa kinaroroonan niya. Itinigil niya ang ginagawa at dinala ang kalabaw niya sa batis para paliguan. Pero nagmamadali siyang itinali ang kalabaw nang makita sa Iduna na nag-aalalang pumanik pababa sa batis. Ryan, may mga taong papunta rito. May masama silang balak dito sa tahanan ko. Bulalas ni Iduna. Akong bahala. Hindi ako papayag na sisirain nila ang tahanan mo, Iduna. Mabilis ang mga hakbang ni Ryan na umakyat sa itaas ng batis at nakasalubong niya ang mga taong sinasabi ni Iduna. Kasama nito ang Kuya Harvey niya. Dito sa bahaging ito, malakas ang signal, sir. Kaya narito ang mayamang deposito ng mga mamahaling bato. Wika ng isang taong may hawak ng detektor. Anong nangyayari dito? Sino kayo? At anong ginagawa niyo rito? Mabalasik na tanong ni Ryan. Mukhang uubusin na talaga yata ng Kuya Harvey niya ang natitirang pasyensya na mayroon si Ryan sa puso niya. Ryan, ako ang nagdala sa kanila rito. Nadetect kasi ni Armando na may deposito sa lupain natin ng mga mamahaling bato. At dito galing yon sa mga malalaking bato sa tabi ng batis. Paliwanag pa ni Harvey sa kapatid. Ano naman ngayon? Kung may bala kayong minahin ang lugar na ito, ay hindi ako makakapayag. Wika ni Ryan sa tonong galit. Nagmamadali naman siyang nilapitan ng Kuya Harvey niya at tinakbayan. Bunso, hati naman tayo sa pera kapag naibebenta na ang mga bato. 50% sa atin at 50% sa kanila. Sa inis ni Ryan ay binigwasan niya si Harvey sa muka. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa niya ito sa kapatid niya. Kung ano-ano na lamang ang ginagawa nito sa buhay. Pinagdidiskatahan talaga nito
ang lupaing pamana pa ng kanilang ama. Hindi naman problema kay Ryan na kasama niya ang kuya sa bahay at dito sa lupain, basta't wag lamang nitong ibenta o kung kaya ay gawing minahan. Paano na lamang ang iniingatan niyang si Idona na noon ay nagiging kaibigan din ng mga magulang niya. Bastos ka! Bulyaw ni Armando at inilabas ang baril at itinutok kay Ryan. Wag Armando, bunsong kapatid ko yan. Bulalas naman ni Harvey na kaagad na kinampihan si Ryan. Masyadong mayabang ang lalaking iyan. Disiplinahin mo yung kapatid mo. Bulyaw ni Armando. Kayo ang mga walang hiyang pumasok dito sa private property ng ama ko at nagmayabang. Wala kayong karapatang magdadala ng mga detektor sa lupaing ito hanggat hindi ko pinapayagan. Singhal naman ni Ryan. Kung si Kuya Harvey ay kaya niyong bilugin ang ulo ng salapi, pues ako, hindi at habang buhay pa ako, ay hindi niyo pwedeng pasukin ang lugar na ito para gawing minahan. Kaya lumayas na kayo bago pa ako makalimot. Sigaw ni Ryan kay Armando. Pati sa isang tinapunan ng matalim na tingin ang 4 pang kasamahan nito. Nagtawa na naman ang mga ito, lalo na ang tinatawag na Armando. Matapang kang bata ka. Pero walang silbi ang katapangan mong yan nang dahil sa may mga baril kaming hawak. Pwede ka naming ilibing dito sa sarili mong lupain at walang pwedeng humadlang sa amin dito sa lugar na ito. Lalo na at positibo ang area na ito. Lumapit sa kanya si Armando. Tinabig nito ang payat na katawan ng Kuya Harvey niyang ngayon ay nahintakutan. Ngunit bago pa man nakalapit kay Ryan ang lalaki, ay biglang humangin ng napakalakas sa lugar na iyon. Saglit lang at nagdilim na ang kalangitan na tila ba biglang babagyo. Galit na galit ang kalangitan, lalo na ang bahaging nagmula sa makapal na kaparangan sa unahan. Sa lakas ng hangin ay natangay ang katawan ng mga kasamahan ni Harvey, pati na rin si Armando. Paglingon ni Ryan sa kinaroroonan ni Idona ay namilog ang mga mata niyang makita ang napakaraming mga diwatang nanggagaling sa loob ng makapal na kaparangan. Kung ganoon ay tahanan ng mga diwata ang parang sa unahan. At tinutulungan ng mga ito si Idona na itaboy ang mga lapastangan at bastos na kasamahan ng kuya niya. Dinig ni Ryan ang sigawan ng 4 habang halos gumagapang sa lupa ang mga ito na lumayo sa kinaroroonan nila. Samantalang ang Kuya Harvey niya ay takot na takot ring tumakbo. Ryan, may maligno sa lugar na ito. Halika na, lumayo na tayo. Hinila siya ni Harvey, ngunit itinulak niya ang kapatid. Kayo lang naman ang maligno dito sa bukirin. Nagdadala ng malas sa mga pananim at nagdadala ng bagyo. Ipapailing na lamang si Harvey na napapatakbo palayo na iniwan ang bunsong kapatid na nanlulumong lumuhod sa harapan ng mga diwata at sa harapan mismo ni Idona. Patawarin niyo ako at hindi ko kayo naprotektahan mula sa mga masasamang tao. Nagkamali akong pagkatiwalaan ang Kuya Harvey at patirahin siya dito kasama ko sa bukirin. Paghingi niya ng tawad habang nakaluhod. Isang mabining paghaplos sa balikat ni Ryan ang nadarama niya nang lumapit sa kanya si Idona. Alam kong mangyayari ang ganitong bagay pagdating ng araw, Ryan. Kapag nasisira na ang tahanan namin, ay hindi mo na kami makikita, lalo na ako. Paliwanag ni Mayumi. Iyan na pagpasyahan naming ibigay ito sa iyo at makakatulong ito sa tanang buhay mo.
Nakita namin ang kalinisan ng iyong puso, kaya ibibigay namin sa iyo ang lahat ng ito. Wika ng babaeng diwata na kasama ni Iduna. Bigla na lamang bumukas ang tubig sa batis at mula sa kailaliman nito ay lumabas ang napakaraming batong mamahalin. Iba't ibang uri ang mga ito na sa unang tingin niya ay puro mamahalin agad. Para saan ang mga ito, mga diwata? Ito ay handog namin sa iyo sa ilang panahong pagsisilbi at pagpoprotekta ng ama mo sa amin at sa lahat ng ginawa mo. Hindi mo na kami kayang iligtas kapag babalik silang may daladalang mga makinarya para sirain ang butas. Paliwanag ng isang diwata. Saan ko naman gagamitin ang mga yan? Hindi ko kailangan yan, mahal na diwata. Napapangiti ng malungkot si Ryan. Kapag masira ang batis, ay hindi na niya makikita pa si Iduna. Magagamit mo ang mga ito sa pagpapatuloy mo sa iyong buhay, Ryan. Inilagay nila ito sa loob ng bag na tila gawa sa napakakapal na balat ng hayop. Napakarami ng mga batong yon. Siguro napakalaking halaga noon kapag ibebenta sa mga jewelry shop. Maya-maya lamang ay bumalik na sa normal ang simoy ng hangin sa paligid at umuwi na rin sa makakapal na parang ang mga diwatang kaibigan ni Iduna. Naiwan na lamang si Iduna sa tabi ni Ryan na nakaupo sa malaking bato. Wala na bang paraan na makakasama pa kita, Iduna? Malungkot na tanong ni Ryan na noon ay nakayakap sa katawan ni Iduna. Mayroon, pero hindi ko yun gagawin sa iyo, mahal ko. Hindi maaaring dalhin kita sa aming mundo para lamang makasama ka. Kami ang mga diwata na tagabantay ng kalikasan. Kapag sinisira ng mga tao ang kalikasang binabantayan namin, ay kusa kaming aalis sa lugar na iyon. Malungkot na saad ni Iduna kay Ryan. Hindi ka kagaya namin. Isa kang tao at may sarili kang mundo. Sila ang pamilya mo. Pero gusto kitang makasama, Iduna. Kaya isama mo na ako sa kaharian mo para doon ay malaya na tayong dalawa. Nakahanda na akong iwanan ang mundong ito sapagkat wala na rin naman si Itay Nestor eh. Paliwanag ni Ryan sa kasintahang diwata. Ayaw niya nang mawalay pa rito at mas pipiliin niyang sumama kay Iduna sa kanyang mundo kaysa manatili sa mundo ng mga tao na tanging nakikita niya lang ay ang kasakiman ng kanyang kapatid na si Harvey. Hanggang sa nakatulog na lamang si Ryan sa tabi, nakatabi si Iduna sa may batuhan. Nagising na lamang siyang nasa loob ng kanyang kwarto at nasa tabi niya ang mga mamahaling bato na binigay ng mga diwata. Hindi raw iyon makikita ng kanilang makabagong teknolohiya kapag nasa loob na ng bag na tila balat ng hayop at hindi ito madidetect. Hindi niya alam kung paano siyang nakauwi sa gabi na yon. Tuluyan na siyang nagising sa kanyang pagmumuni-muni sapagkat narinig niya ang sunod-sunod na pagkatok ng pintuan. Ryan, alam kong nariyan ka sa loob. Mag-usap tayo. Narinig niyang pakiusap ni Harvey. Bumungad sa kanya ang magulong buhok ng kuya niya. Nangangalumata na tila hindi man lamang nakatulog ng maayos kagabi. Let's talk, Ryan. Wika ng kuya niya. Kung ang pag-uusapan natin ay tungkol lamang sa mga kalokohan mo, wag na lang kuya. May diing sambit ni Ryan. Ray, hindi ka kasi papayag na ibebenta natin ang lupa. Kaya miminahin na lang natin ang mga batong nakikita sa gilid ng batis. Nandoon lang naman raw yun sa batuhan. Napakalaking pera nito, Ryan.
na maaaring magpabago sa mga buhay natin. Wika ni Harvey. Ryan, lumalaki na ang mga pamangkin mo. Katulawan lamang akong stable na trabaho. Wala na ring tatanggap sa akin bilang engineer dahil sa nangyaring aksidente sa kumpanya. Wala na akong lisensya at wala na akong ibang mapupuntahan pa. Hirap na ako, Ryan. Hindi mo kasi ako naiintindihan kasi wala kang pamilyang binubuhay at wala ka pang mga anak. Natigilan naman si Ryan sa sinabi ng Kuya Harvey niya. May punto rin naman ito. Pero kapag masisira ang batuhan, ay hindi na niya makikita pa si Idona. Hinding-hindi na. Kung ibibigay ko na lang kaya lahat kay Kuya, ang mga mamahaling bato na binigay ng mga diwata, sa isip niya. Pero naisip ni Ryan na mas lalala lamang ang pagiging kahaman ng kuya niya sa mga batong iyon. Kawawa ang mga pamangkin niya at si Nida. Marami namang pwedeng mahanap na trabaho kung gugustuhin ito. Sadyang gusto lang ng kuya niya ang mabilisang pera. Ayaw nitong magbanat ng buto para sa kanyang pamilya. Kuya, hindi ako papayag na miminahin niyo ang batuhan. Hindi rin ako papayag na ibebenta mo ang lupain ni Itay. Kung gusto mo ng kabuhayan para sa pamilya at sa mga anak mo, tulungan mo kong taniman itong bukirin nang may makakain tayo at mag-aalaga tayo ng mga hayupan. Suhestyon ni Ryan sa kapatid. Uminit na naman ang ulo ni Harvey sa tinura ni Ryan. Manang-mana talaga ito sa itay nila, si Ryan. Hindi siya sanay sa bukid at mas madaling kumita ng pera kung makukuha nila ang mga mamahaling bato sa batuhan sa tabi ng batis. Kaya nakaisip siya ng isang bagay na hindi niya aakalaing pagsisihan niya buong buhay niya. Tawarin mo na lang ako, Ryan. Kung hindi lang sana matigas ang ulo mo, ay hindi ko ito gagawin sa'yo. Aniya sa sarili habang nakaisip ng masamang balak para sa kanyang bunsong kapatid. Kung ayaw mo, di wag. Huwag mo na lang akong sisihin kung may mangyari man sa'yo. Balang araw sa katigasan ng ulo mo. Hindi lulubayan ng grupo ni Armando ang batuhan, lalo na ngayon. At sigurado na silang may deposit roon ng mga mamahaling bato. Pagkasabi noon, ay umalis na ang Kuya Harvey niya. Nainiwan siya sa loob ng kwarto. Kinabahan si Ryan sa mga sinasabi ng Kuya Harvey niya. Pero may tiwala naman si Ryan na may kabutihan pang natitira sa puso ng panganay na kapatid niya. Naisip niya rin kung ano kaya ang nangyayari kay Gemma na hindi na nakabalik pa rito sa Bukirin. Pagkalabas niya ng kwarto ay nakita niyang nagtatalo ang kuya niya at si Nida sa harapan pa mismo ng mga pamangkin niya. Kaya kinuha niya ang dalawa at inilabas ng bahay. Gusto niyang maligo sa batis? Pag-aaya niya sa dalawang bata. Sige po, Tito. Gusto po namin. Sige. Hintayin niyo si Tito Ryan dito ha. Ikukuha ko lang kayo ng damit na pampalit. Tumango-tango naman ang dalawang bata. Natuwang-tuwa na dadalhin niya sa batis. Pagpasok niya muli sa loob ng bahay, ay dumiretso na siya sa loob at nakita niya ang backpack ng kuya niya. May balak pala itong umalis at iwanan sila ni Darito sa kanya. Napaka-irresponsable talaga nitong ama at asawa. Masayang-masaya ang mga pamangkin niyang dinala sa batis para maligo habang nakikipagkaibigan naman si Idona sa dalawang bata. Tuwang-tuwa sina James at Michael na makilala si Idona.
Nagulat na lamang sila at napalingon na napabulala sa itaas ng bate si Nida. Hindi ka guni-guni at kathang isip ko lamang. Totoo ka, Idona? Nakangiting wika ni Nida na nagmamadaling lumapit sa kanila. Nakapagtatakang hindi na ito natakot kay Idona, kagaya ng dati. Ako si Nida. Nakita na kita dati at akala ko ay hindi totoo yun. Pero totoo pala talaga ang nakita ko. Isa kang tunay na diwata at kasintahan mo siya, di ba, Ryan? Oo ate. Ipid na tugon ni Ryan. Hindi ko na maitatago ang sarili ko sa iyo dahil nakatatak na ako sa alaala mo. Sana ay ilihim mo ang tungkol sa akin, Nida. Pakiusap ng diwata. Masayang naliligo sila sa batis kasama si Ryan at Idona, sina Nida at dalawang anak niya. Habang si Harvey ay bumaba na sa syudad para sa katuparan ng kanyang mga plano. Handa na siya kahit na alam niyang isang masamang bagay ang gagawin niya sa kapatid. Ryan, mahal ko. May nakita akong masamang pangitain sa iyo. May gagawing masama ang Kuya Harvey mo. Wika ni Idona nang makaalis na si Nida at ang mga bata sa batis. Natigilan naman si Ryan. Wala talaga siyang maitatago sa kasintahang diwata. Isama mo na kasi ako sa mundo mo. Nakangiting wika ni Ryan. Hindi ko gagawin ang bagay na yan, Ryan. Magiging alipin ka lang pagdating sa mundo namin at mamamatay ka rito sa mundo nyo. Hindi mo pa rin ako makakasama doon sa aming mundo ng malaya. Malungkot na wika ni Idona. Lahat pala ng mga taong sumasama sa mundo nilang mga diwata ay nagiging habang buhay na alipin. Ito ang rason kung bakit ayaw ni Idona na isama si Ryan sa mundo niya. Hindi rin ako pwedeng sumama sa mundo mo dahil isa akong diwata na nagbabantay ng kalikasan. Mamamatay ako kapag sasama ako sa mundo mo. Wala akong kakayahang maging tao na kagaya ng mga engkantong iba. Magkunwaring tao pwede pa, pero ang tumira sa mundo mo para makasama ka ay hindi rin pwede, Ryan. Hinawakan ni Idona ang mga kamay ni Ryan. May isang magandang bukas na naghihintay sa iyo sa mundo ng mga tao. Hihintayin mo lang, Ryan. Mawawala ako sa mundo sa tuwing mawawala na ang batis na ito. Saad ni Idona. Hindi ko papayagan yon, Idona. Hinding-hindi. Wika ni Ryan, sabay pisil sa mga kamay ng diwata. Malungkot ang mga mata ni Idona sapagkat alam niyang nalalapit na ang kanyang mga oras. Sa mga lumipas na oras ay nakatulog si Ryan sa tabi ni Idona. Nagising na lamang siyang nasa loob ng sasakyan at nakagapos. Ang bibig niya ay may takip din. Nasa loob na siya ng sasakyan ng Kuya Harvey niya at kitang-kita niyang tatlong bakho na naroroon na sa gilid ng batis at naghuhukay. Huwag, Kuya! Huwag! Hiyaw ni Ryan na hirap na nagpupumiglas para makawala sa pagkakagapos. Kitang-kita niyang nabubuwal na ang mga malalaking bato sa gilid ng batis. Napatulo ang mga luha ni Ryan habang naaalala si Idona. Idona! Idona! Mahal ko! Ilang sandali pa ang lumipas ay hindi talaga nagawa ni Ryan ang kumawala mula sa kanyang mga gapos. Nasugatan na ang kanyang mga kamay sa pagpupumiglas hanggang sa nakita niya si Nida at ang mga bata na kararating lang sakay ng tricycle. Sumisigaw siya ng buong lakas sa loob ng sasakyan
at gumagalaw-galaw para makita siya. At salamat sa Diyos at nakita siya ni Nida. Nagmamadali itong lumapit sa kanya. Natagalan pa dahil hinahanap pa nito ang susi ng sasakyan. Noong hindi nito mahanap ang susi ay binasag na ni Nida ang bintana ng sasakyan ni Harvey. Anong nangyayari ha, Ryan? Naguguluhang tanong ni Nida. Ilayo mo ang mga bata rito at ayaw ko makita nila kaming magkagulo. Hindi ko na pwedeng ipikit ang mga mata ko sa kalukuhan ni Kuya. Sinira na niya ang tahanan ni Idona. Nagmamadali namang binuksan ni Nida ang sasakyan at tinanggal ang nakagapos na mga kamay ni Ryan. Napatakbo si Ryan sa loob ng bahay. Sumunod naman sa kanya si Nida. Hindi ako aalis. Baka anong mangyari sa inyong magkapatid? Ryan, huminahon ka. At huwag mong hayaang makalimutan mong magkapatid kayo ni Harvey. Pakiusap ni Nida nang makitang bitbit na ni Ryan ay isang shotgun. Ito Ate Nida, kung ano man ang mangyayari sa amin ni Kuya Harvey, ay gamitin mo ang mga batong yan sa tama. Huwag kang masilaw sa halaga ng pera. Gulat na gulat si Nida nang makita ang iba't ibang uri ng mamahaling bato sa loob ng leather bag na inaabot sa kanya ni Ryan. Pero hindi ito ang oras para masilaw siya sa mga kayamanang ito. Hinabol niya si Ryan na pumupunta sa batis na bitbit ang shotgun. Pero bago pa man makarating si Ryan, ay napakalakas na pagsabog ang narinig niya. Yumanig iyon halos sa buong lupain ng kanyang amang si Mang Nestor. Nakita niya ang malaking apoy na tumupok sa dalawang bako, samantalang hindi niya makita ang isa pang bako na naguhukay kanina. Napatakbo si Ryan at pagdating niya sa batis, ay nakikita niya ang kalunos-lunos na nangyayari sa dating magandang lugar na iyon. Nagkalat ang bangkay ng 10 taong mga minero. Kasama doon si Armando. Kuya Harvey! Kuya! Sigaw ni Ryan. At doon niya narinig ang isang mahinang ungol ng tao na nadadaga na ng malaking bato. Mabilis na itinulak ni Ryan ang malaking bato na nakadagan sa mga paa nito. Naroon ang kuya niyang duguan ang buong katawan at sugatan ng muka. May isang matulis na bato pang tumusok sa kanyang kaliwang dibdib. Sumusuka ito ng maraming dugo. Kuya! Hiyaw niya. Ryan, patawarin mo ako. Huwag mong pabayaan si Nida at ang mga bata. Pagkatapos noon, ay isang kumikinang na bato ang nakita niyang inaabot nito sa kanya. Kunin mo to. Makakatulong yan sa buhay ng mga anak ko. Pagkasabi noon, ay nalagutan na ng hininga si Harvey. Kuya Harvey! Hindi. Kuya, gumising ka! Kuya! Sigaw ni Ryan na niyakap ang kanyang kuya. Kundi lang sana matigas ang ulo nito at nakinig ito sa kanya. Hindi na sana mangyayari ang ganitong trahedya sa kanila. Kung binigay niya lang sana sa Kuya Harvey niya ang maraming mamahaling bato, ay hindi ito mangyayari. Naalala niya kasi na baka mas lumala ang kasamaan ng kuya niya kapag mahawakan ito ang mga mamahaling bato. Kuya, Kuya, patawad. Patawarin mo ko. Napagulgol na wika ni Ryan. Linga-linga siya sa paligid na serang-sera na. Ang dating magandang batis na kanilang tagpuan ni Idona
ay wala na. Paglingon ni Ryan ay nakita niya si Nida na umiiyak. Walang boses ang namumutawi sa mga labi nito habang nakatitig sa walang buhay na si Harvey na nasa kandungan ni Ryan. Wala na si Idona at naninilim na ang langit na tila ba nakikiramay sa pagkawala ng butihing diwata na si Idona. Mula sa kabilang dako ng batis ay natatanaw ni Ryan ang mga diwatang malungkot na nakatitig sa kanila. Napatakbong tinawid ni Ryan ang tubig na ngayon ay may mga bahid na ng dugo ng mga taong sakim sa pera. Patawarin niyo ako. Hindi ko nagawang protektahan ang tahanan ni Idona. Ibalik niyo si Idona sa akin. Parang awa niyo na. Si Kuya, baka maaari niyo akong tulungan. Maibalik ang buhay niya. Para sa mga anak niya at para sa asawa niya. Pagmamakaawa pa ni Ryan. Lumapit sa kanya ang leader ng mga diwata na siyang nagbigay sa kanya ng mga mamahaling bato. Kalimutan mo na si Idona. Ang pag-ibig niyo sa isa't isa ay hindi pwede pagkat nagmula kayo sa magkabilang mundo. Kami mga diwata ay nagmumula sa kalikasan. Kapag nasisira na ang kalikasan na aming binabantayan, ay naglalaho na kami. Dahil narito ang kalahati ng aming buhay. Hindi kami kagaya ng ibang engkanto na maaaring mamuhay na kasama ang mga tao. Sana ipagpapatuloy mo ang kabutihan mo, Ryan. Wika ng babaeng engkantada. Magkatabi ng libingan si Mang Nestor at ang anak na si Harvey. Isinuli naman ni Nida kay Ryan ang mga bato sapagkat hindi sa kanya ang mga iyon. Kay Ryan iyon ibinigay ng mga diwata. Habang si Gemma naman ay heto, kasama nila sa bahay. Ate, nasaan pala si Samuel? Bakit hindi mo siya kasama sa lamay ni Kuya Harvey? Naalalang itanong ni Ryan sa kapatid na si Gemma. Habang nasa balkonay sila isang hapon. Malungkot ang mga mata ni Gemma habang kalong ang 3 buwan na anak. Bunso, maaari bang dito na lang ako sa bukirin? Kasama kayo ni Ate Nida? Natigilan si Ryan sa sinabi ni Gemma. Anong nangyari, Gemma? Tanong naman ni Nida sa kapatid ng yumaong asawa. May kabit si Samuel at nahuli ko siya. Kaya ayaw ko nang bumalik doon, Bunso. Pwede bang dito na lang ako kasama kayo? Patawarin mo ko sa nagawa ko noon. Sinusulsulan kasi ako na ni Samuel eh. Niyakap ni Ryan ang ate Gemma niya. Laging pangaral noon ng kanyang itay Nestor na ang kapatid ay kaputol mo ng bituka. Pagdating ng araw sa panahon ng kagipitan at kahirapan, ang kapatid mo ang lagi mong matatakbuhan. Napapaluhan na lang din si Gemma na umiiyak sa malapad na balikat ng bunsong kapatid nilang napakabuti ng puso. Lumipas ang ilang taon. Ang mga batong ibinigay ng diwata ay inilagay ni Ryan sa isang safe vault sa malaking bahay na itinayo niya. Nagbenta lamang siya ng sapat na bato para matustusan niya ang mga pangangailangan ng buong pamilya niya. Hindi na niya natagpuan pa si Idona, pero ang alaala nito ay nananatili sa kanyang puso. Habang siya ay bumalik sa pag-aaral sa kolehiyo, si Gemma ay nagtatrabaho na rin bilang pampublikong guro sa Esperanza at tuluyang hiniwalayan ang asawang Taksel. Habang si Neda naman ang nag-aalaga sa maliit na anak ni Gemma na ngayon ay 5 taon na. Si Michael ay 10 taon na at 8 taon naman si James.
May kasama silang 2 katulong sa malaking bahay nila sa Boquete ng Esperanza. Binalak ni Nida na ayusin ang nasirang batis at gawing isang magandang spring resort. Kasalukuyan na ang ginawang renovation sa lugar na yon. Nipuno ng magagandang alaala ni Idona at isang malaking aral sa buhay nilang pamilya na huwag maging sakim sa pera. Isang gabi, habang maliwanag ang buwan, ay nawiwili si Nida na pagmasdan ang mga alitaptap sa puno na itinanim nila ni Ryan sa gilid ng batis, kung saan ay dating tinitirhan ni Idona. Mayumi, Harvey, may sasabihin ako sa inyo. At sana, huwag niyong mamasamain ha. Anyang tila may kinakausap sa harap ng mga puno. Wala na rin naman ang mga trabahador na nagko-cultivate sa resort at tulog na. Kaya tiyak niyang walang makakarinig sa kanya, kundi tanging mga alitap-tap lamang. Alam niyo bang may nadarama na ako kay Ryan? Hindi ko mapigil ang sarili ko, Harvey, na mahalin ang bunso mong kapatid. Hindi naman ganun malayo ang agwat ng edad namin. 30 siya at 35 ako. 5 taon lang naman, pero hindi ko yung sasabihin sa kanya. Harvey, sorry ha, Mayumi. Pero di ko mapigil ang sarili ko. Nakangiting wika ni Nida habang nakatitig sa mga alitap-tap. Huwag kang mag-alala, Ate Nida. Ipaparating ko ito kay Bunso para malaman niya naman at hindi unfair sa kanya na kay Kuya Harvey at Mayumi mo sinasabi. Namilog ang mga mata ni Nida nang mapansing naroon pala si Gemma, nakaupo sa malaking bato sa gilid ng malaking puno. Hoy Gemma! Napatakbo si Gemma pauwi sa malaki nilang bahay, di naman kalayuan sa batis. Ipaparinig ko ito kay Bunso! Natatawang wika nitong iwinagayway ang tape recorder na hawak. Di sinasadya ay natapilok siya sa natapakang nakausling bato. Ah! Hiyaw ni Nida sa sakit dahil nahabol niya si Gemma. Bakit mo naman kasi yun nahabulin? Pwede naman dito ka muna para ayusin natin to. Napakagatlabi si Nida nang marinig ang baritonong boses na nasa kubo. Isang malaking bulto ng lalaki ang sa isang iglap lang ay nasa harapan na niya. Napapikit sa hiya si Nida nang makita si Ryan. Kung kanina pa ito sa loob ng kubo na walang ilaw, ay paniguradong narinig nito ang lahat ng sinasabi niyang kalokohan. Nagbibiro lang ako, Ryan. Pilit ang ngiti na wika niya sabay hawak sa malapad na balikat ni Ryan. Binuhat kasi siya ng binata dahil ang sakit ng paa niyang natapilok sa bato. Maingat na inilapag siya ni Ryan sa loob ng kubo. Bakit kasi ang hilig mong magsentimiento rito tuwing gabi? Pwede namang ako ang kausapin mo at sasagutin kita kaysa kay Idona at kay Kuya Harvey na hindi ka na nila naririnig. Seryosong wika ni Ryan habang maingat na minamasahe ang paa niyang natapilok. Mas lalong napahiya si Nida sa sinabi nito. Ibig bang sabihin nito ay gabi-gabi rin itong narito sa kubo at naririnig nito ang mga kalokohan niya gabi-gabi. Ang gabi-gabing pagtatapat niya ng nadarama kay Ryan, lahat iyon ay naririnig nito. Hiyang-hiyang napayuko na lamang si Nida. Hindi niya kayang harapin si Ryan. Nakakahiya itong nadarama niya sa binata na kapatid ng yumaong asawa niya. Wala ka bang sasabihin sa akin, Nida? Nitong mga huling taon na hindi na niya narinig pa ang pagtawag nito sa kanya ng ate. Kaya nagtaka tuloy siya. Joke lang yun, Ryan. Nanlamig ang buong katawan ni Nida.
nang itinaas ni Ryan ang nakayuko niyang pisngi. Nagpang-abot ang mga mata nilang magkahinang sa unang pagkakataon. Pwes ako. Hindi ito joke ang nadarama ko sa'yo. Mahal na kita. At hindi ko alam kung kailan nagsimula. Hindi naman siguro magagalit sa atin sina Idona at Kuya Harvey. Kung magiging tayo, di ba? Ryan. Mahal na kita, Nida. Sana ay tanggapin mo ako. Dahil hindi natatapos pa ni Ryan ang sasabihin. Dahil umiiyak sa harapan niya si Nida na yumakap sa kanya. Mahal na mahal kita. Simula nung nawala si Harvey, ay hindi mo kami pinabayaan ng mga anak ko. Ikaw na ang tumayong ama sa mga anak ko. Kahit sa anak ni Gemma. At matagal ko nang ipinagdarasal sa Diyos na sana ay darating ang araw na makita mo ako bilang kapalit ni Idona sa puso mo. Bulalas ni Nida. Hindi ko gagawin yon sa'yo. Si Idona ay isang magandang alaala sa panahon ng kabataan ko. Ng magandang nakaraan. At ikaw, hindi ka kailanman pamalit o panakipbutas. Dahil ikaw ang kasama ko ngayon. Ang magiging bukas ko. Ikaw na ang nasa puso ko ngayon at bukas, Nida. Pinahid ni Ryan ang mga luha ni Nida sa mga mata, sabay halik sa noo nito. Isang bagong pag-ibig ang umusbong sa kanilang mga puso pagkalipas ng isang delobyo sa kanilang mga buhay. Taong 1991 ay ikinasal si Ryan at Nida sa simbahan. Isa sila sa mga mayayamang angkan sa bayan ng Esperanza sa Mindanao. Sila rin ang may-ari ng napakagandang spring resort na dinedevelop nila matapos masira ang batis. Natirahan ng diwatang si Idona. Sabi-sabi pa nga ng mga taga-Esperanza, walang sino mang makakasukat sa milyon-milyong halagang mamahaling mga bato na nakatago sa vault ni Ryan. Sobrang yaman ng pamilya nila sa bayan ng Esperanza. Pero ang pamilya ni Ryan ay nananatiling makatao at hindi mapang-abuso. Pagkat isang malaking aral sa buong pamilya nila ang nangyari kay Harvey. At para sa padre de pamilya ng tahanan nila, walang anumang yaman ang mas hihigit pa kaysa sa mabuting relasyon sa pamilya. Kaya sa mga taga Mindanao, sa mga nakakarating sa sikat na bati sa Esperanza, masaya ang lugar na yon. Pero alam nyo na ngayon na may malungkot palang nakaraan. Pero di ba ang ganda, no? Wakas. Hanggang sa susunod na kwento. May maganda tayong kwento na isusunod, kaya huwag kalimutan mag-subscribe para makakita ka ng batong mamahalin.